May gagawin tayong isang Huawei Nova 7 5G. Ang problem nito ay patay. So dito ay susubukan natin kung paano natin gagawin. Ang una, ang gagawin natin ay babaklasin muna natin yung mga likod, tsaka yung mga tornilyo. Tapos gagamit tayo ng short killer. Kung wala kayong mga scanner, ang gagamitin nyo lang ay short killer. So ako ganun. Short killer ang gagamitin natin para malaman kaagad natin kung saan yung error. So sinaksakan ko kanina ng charger. Umiinit yung banda rito sa may power IC. Kaya babaklasin muna natin para matest natin lahat-lahat. Tapos tatanggalin natin yung pinaka-frame ng power IC kasi dyan madalas nagkakaroon ng error pag mga Nova 7 5G. So sa mga power section lagi nagkakaroon ng error. Tatanggalin muna natin yung camera para matest kagad natin. And guys, medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload gawa ng nagkasakit ako, trangkaso. So ngayon lang ako ulit nakagawa. Ayan, tatanggalin natin yung sa CPU, malinis. Ayan, malinis na malinis. So okay to dito. Dito, tatanggalin natin tong pinaka-frame. Itong frame na to, tatanggalin natin dahil lagi dito nagkakaroon ng error. So ayan, di na tayo nagtitester, hindi na tayo gumagamit. So rekta na tayo na short killer. Ang gamit kong short killer ay 5 volts. Ngayon, dito natin malalaman. Tatanggalin natin yung pinaka-frame nito. Oops, baliktad. Ibahin natin. Ayan, nalaglag. Ayan. Tatanggalin natin yung frame para mabilis natin mabasa sa short killer. Doon sa mismong malapit sa may charging IC, yung mga capacitor niya, bubugahan natin ng rosin flux para mabilis natin malaman. Pero una, tatanggalin muna natin ng grinder itong takip ng power IC para mabilis natin makita agad kung saan yung sira. So pinaka-importante to guys, dapat may mga cutting dish kayo para mabilis natin malaman kaagad kung saan banda yung umiinit. Kasi kung hahayaan lang natin na may takip, hindi na talaga natin makikita gawa ng hindi natin makakapa dahil nasa ilalim siya. Hindi katulad ng open, madali natin makapa kaagad kung saan nagmumula yung init ng motherboard. So dati ang gamit ko talaga ay short killer lang. So hindi ako gumagamit ng scanner. Sa ngayon, meron tayong scanner pero hindi ko rin siya ginagamit gawa ng gusto ko magkaroon ng tutorial na para dun sa mga bagong technician na wala palang kakayanan bumili ng scanner. So kung meron kayong short killer, mas maganda. Saan ba ginagamit ang short killer? Sa mga shorted na full shorted, pwedeng half shorted. Pag hindi kaya ng half shorted ang short killer, saan natin binabasa? Sa power supply. Tapos pag mga half shorted kasi kadalasan, doon na tayo papasok sa scanner. Di katulad sa full shorted ay nababasa natin kahit wala tayong scanner. Yun lang pinagkakaiba nila guys. Yung short killer ay mabilis makadetect ng full shorted. Pero ang half shorted, doon lang po sa scanner nababasa. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, kadalasan naman siya guys, pag mga full shorted, kadalasan mga capacitor. Kaya, ang ginagawa natin, pag capacitor, binubunot lang. So, ito dito sa unit na ginagawa natin ay full shorted to. Pag full shorted, wala tayong papalit ng pyesa, kundi magtatanggal lang tayo ng capacitor. So, medyo hirap pa talaga ako huminga dahil barado yung ilong ko. Mula nung bumili ako kasi ng pyesa, pag uwi ko na ambunan ako. Pag uwi ko wala na, trangkaso na inabot. Yun yung mahirap talaga kasi usong-uso ang lagnat ngayon. Ang hirap kumilos pag lagi masakit yung ulo mo. Kaya ngayon sinubukan ko lang gumawa kung makakagawa ako kasi ang dami na kong gagawin, hindi ko pa magawa ng nagkasakit ako. So ayan, natanggal na natin, pero try pa rin natin gumawa kahit medyo masakit pa yung ulo ko. Hindi kasi ako sanay talaga na walang ginagawa, yung nakaupo lang yung utak ko, parang nangangati, gusto ko may ginagawa pa rin. Ayan guys, dahan-dahan natin tanggalin para malinis na malinis kasi dito banda yung mainit
Yan. Pasensya na dun sa iba na hindi ko kaagad na replyan gawa ng hindi talaga ako makahawak ng cellphone dahil lagi masakit yung ulo ko. Ayan. So, bali 4 na araw ako hindi nakatrabaho. So, hindi rin ako naka-upload guys gawa ng laging masama yung pakiramdam ko. So, ngayon lang nasubukan natin na mag-upload, magawa muna ng isang unit kung makagawa tayo. Ayan, linisan muna natin. Ito yung lalagyan natin ng rosin flux tong may itim kasi ito yung umiinit kanina nung nakapa ko siya. Ayan. Ang positive ay ginagamit lang sa positive, negative sa ground. Yan ang paggamit ng isang tester ng short killer. So, bugahan muna natin ng rosin flux para mabilis kaagad natin malaman kung saan yung mainit, saan yung nasusunog. Kasi patay itong unit na to, kaya yan patay dahil binablock niya yung kuryente. So, dito natin matitest kung mabubuhay ba natin to mamaya. So, gagamit tayo ng short killer na 5 volts para malaman kaagad natin kung aling capacitor dito ang mga hindi na gumagana. Positive, itong gamit ko, positive. Tapos yung ground, yun yung negative. Sa ground lang natin ididikit. Ayan, ground. Ayun, nakita na natin, capacitor. Yan, sunog siya. Ang una-unang nasusunog. Yung katabi na dalawa, hindi nasunog. Ayan. Ulitin lang natin guys para kita kaagad natin, dahan-dahanin natin kung alin yung nasusunog kasi sumasabay yung katabi na IC. Ayun, sunog talaga. So, isira yan guys. Kaya patay yung unit. Tatanggalin lang natin. Hindi na tayo magpapalit dito. Tatanggalin lang natin. Para mabuhay natin yung unit. Ayan. Shout out ako sa lahat ng mga laging nakasubaybay sa channel ko. Pasensya na kayo guys. Hindi natin na kita agad yung mga gusto magpa-shout out. Gawa ng subok lang to guys dahil masakit pa yung ulo ko. Try lang natin ulit na makagawa. So, yung kanina, dalawa ito pinagawa sa akin ng kapwa natin technician pero hindi ko binidyohan yung Poco X3. Ito lang yung Huawei ang binidyohan natin dahil gusto ko makita ng ibang mga kapwa natin technician na mabago pa lang kung paano hanapin yung sira na hindi na kailangan bumili ng scanner. So, sa walang kakayanan na bumili ng scanner, so kahit yung may short killer lang gamitin nyo, wala nang problema yun. Kasi sanay naman tayo mga Pilipino sa tiyaga-tiyaga. Ako ganun din ako dati. Tiyaga-tiyaga lang ako. Ito nga, nagawa ko nga ngayon na hindi ako gumamit ng scanner. Kapa-kapa lang. Nakapaka ko agad siya. Kaya unang nahawakan ko yung bandang baba umiinit. Kaya binugahan natin ng rosin flux para malaman kaagad natin kung ano yung madalas umiinit. Ngayon, natanggal na natin yung grounded. Balik muna natin yung mga camera. Tapos, titest natin sa charger kung magcha-charge. Kung magcha-charge, good. Ayun, nag-power. Good, gumana. Natsambahan natin, guys. So, hindi tayo gumamit ng scanner na gadget. So, manual lang yung ginagawa ko. Nagawa pa rin natin yung full shorted. So, I hope na makatulong tong mga video natin na para sa mga kapwa natin technician na mga bago pa lang kung paano hanapin yung mga sira. Wala tayong pinalitan dito guys. Mabilis ko lang siya nakapa. Gawa ng binakbak ko yung pinaka-frame. So, tapos kung saan yung mainit, yun lang binuhusan natin ng rosin flux. Tapos, tinest natin sa positive, negative. Pag naglagay kayo ng short killer, dapat huwag kayo magbaliktad. Kasi pag nagbaliktad ng kabit, yung positive na bunta sa negative, ang power IC ang nasisira at saka yung charging IC. So, lagi nyong tandaan, dapat positive sa positive, negative sa negative para lumabas agad yung
error. So, ganun lang siya kasimple. So, I hope na makatulong ito guys. Maraming salamat. Thank you.